Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! GMRC Quarter 1, Week 4, Day 1. Layunin, nakakikilala ng mga gawain ng isang bata sa paaralan. Natutukoy na ang mga sariling gampanin ng bata sa paaralan ay nakatutulong upang mahubog ang pagiging responsable sa kanilang gawain at kilos. Mga bata, ano-ano ang mga gawain sa tahanan na inyong naisagawa? Bilang kasapi ng pamilya, ano ang iyong naging bahagi upang maging maayos ang samahan lalo't higit sa pagsunod sa mga gawain sa tahanan? Ngayon ay aawit tayo. Ang ating aawitin ay tungkol sa alituntunin sa paaralan sa himig ng It's a Small World. Mga bata, ano-ano ang mga gawain o tuntunin sa paaralan ang nabanggit sa awit? Maliban sa mga nabanggit na gawain o tuntunin sa paaralan, ay may nais ka pa bang idagdag? Paano mo maipapakita ang pagiging responsableng mag-aaral sa paaralan? Pagkatapos nating talakayin ang nilalaman ng araling ito, inaasahan na nakakikilala ang mga gawain ng isang bata sa paaralan. Natutukoy na ang mga sariling gampanin ng bata sa paaralan ay nakatutulong upang mahubog ang pagiging responsable sa kanilang gawain at kilos. Ngayon ay ating pag-uusapan ang ilang salita upang mas maunawaan ang ating aralin. Mag-aaral. Mga batang napasok sa paaralan na nagsusumikap para makapagtapos ng pag-aaral. Paaralan. Lugar kung saan nag-aaral ang mga mag-aaral. Tuntunin. Nangangahulugan ng patakaran, kautusan, regulasyon, kaayusan o simulain sa loob ng isang lugar gaya ng paaralan na dapat sundin. Ngayon naman ay tutungo tayo sa ating panibagong gawain. Piliin at isulat sa sagutang papel ang mga letra ng mga bagay na kinakailangan ng mga mag-aaral sa paaralan at lagyan ng X ang letra na hindi nakatutulong. Ano-ano ang mga bagay na kinakailangan ng mag-aaral tulad mo na nasa ikatlong baitang sa paaralan? Tukuyin ang mga larawan na hindi makakatulong sa iyo sa paaralan. Bakit? Ipaliwanag. Dapat ba ang mag-aaral na tulad mo ay sumusunod sa mga tuntunin na inatas ng paaralan? Pangatwiran. Paalala, matapos makapagsagot ang mga mag-aaral, may mga bagay na hindi nakakabuti o hindi nakakatulong sa paaralan tulad ng asero o hand knuckle, matalas na kutsilyo, blade at soft drinks. Ang mga ito ay maaaring pagsimulan ng kapahamakan. Narito ang isang pangkatang gawain. Igrupo ang mga bata sa 3. Para sa unang grupo, magpakita ng dula-dulaan tungkol sa sariling gampanin ng bata sa paaralan ay makatutulong upang mahubog ang pagiging responsable sa kanilang gawain at kilos. Para naman sa ikalawang grupo, gumawa ng poster o slogan tungkol sa pagiging responsableng mag-aaral. At para sa ikatlong grupo, sumulat o gumawa ng rap patungkol sa batang responsable sa paaralan. Mga bata, ano ang ipinahiwatig ng unang pangkat sa kanilang dula-dulaan? Paano na ipakita sa ikalawang pangkat ang pagiging responsableng mag-aaral?
Gamit ang rap ng ikatlong pangkat, na isa-isa ba ang mga gawi at asal ng responsableng mag-aaral? Mahusay! Palakpakan ang bawat pangkat na nagpakita ng ating pangkatang gawain. Ipagpatuloy ang pagiging aktibo sa ating talakayan. Batay sa ating napag-aralan, ay nakikilala natin ang mga gawain ng bata sa paaralan tulad ng mga maging maayos ang mga kilos at gawi, pumasok ng maaga o sa tamang oras, maayos na pumila sa oras ng flag ceremony, pagsusuot ng mga maayos na damit o uniforme. Sumunod at makinig sa guro, gumawa ng takdang aralin, sumunod sa mga batas at alituntunin sa paaralan, at paggalang sa watawat. Panuto. Basahin at unawain ang sitwasyon sa bawat item. Iguhit ang masayang muka kung nagpapakita ng katatagan ng loob at malungkot na muka kung hindi. Ngayon naman ay gumupit ng mga larawan na nagpapakita ng pagiging responsableng mag-aaral. Ipaliwanag ito sa dalawang pangungusap sa kahalagahan nito sa buhay mo bilang mag-aaral sa ikatlong baitang. Gawin ito sa malinis na papel o sa iyong kwaderno. GMRC, Grade 3, Quarter 1, Week 4, Day 2. Layunin, natutukoy ang mga gawain ng isang bata sa paaralan. Naiuugnay na ang mga sariling gampanin ng bata sa paaralan ay nakatutulong upang mahubog ang pagiging responsable sa kanilang gawain at kilos. Mga bata, tungkol saan ang naging talakayan natin kahapon? Ano-ano ang mga alituntunin na dapat nating sundin sa paaralan? Paano maging responsableng mag-aaral sa paaralan? Magbigay ng sitwasyon na naipamalas mo sa paaralan ang pagiging responsableng mag-aaral? Ngayon, suriin at sagutin ang mga sumusunod na sitwasyon gamit ang pananda. PG para sa palaging ginagawa, MG madalas ginagawa, BG bihirang ginagawa, at HD hindi ginagawa. Mga bata, basahin at isulat ang sagot sapat lang bago ang bilang. Pagkatapos nating talakayin ang nilalaman ng araling ito, inaasahan na natutukoy ang mga gawain ng isang bata sa paaralan at naiuugnay na ang mga sariling gampanin ng bata sa paaralan ay nakatutulong upang mahubog ang pagiging responsable sa kanilang gawain at kilos. Ngayon ay ating aalamin o pag-uusapan ang ilang salita upang mas maunawaan ang ating aralin. Gampanin. Tumutukoy sa responsibilidad, kaakibat nito ay ang kahalagahan na kailangang gampanan ng bawat tao gaya ng pag-aaral, pagsunod sa mga alituntunin at gawain. Mahubog. Kakayahang bumuo o turuan ang tao ng tamang asal at pag-uugali. Paderlaya ay paraan ng pagbibigay ng kaalaman na isusulat sa papel or meta cards at ipapaskil ito sa pader upang mabasa ng mga mag-aaral. Layunin nito, maipakita ang bawat sagot ng mga mag-aaral at ipoproseso ng guro ang mga sagot.
Tukuyin at isulat sa makulay na papel o colored paper ang mga gawain ng mag-aaral sa paaralan. Idikit ito sa larawan na naihanda ng guro sa pisara o graphic organizer. Narito ang maaaring kasagutan: pagdidilig ng halaman, pagtulong sa paglilinis ng silid-aralan, nakikinig sa guro habang may talakayan, nakasusunod sa utos ng guro. Madali mo bang natukoy ang mga gawain ng isang mag-aaral? Sa paano mong paraan ito nagawa? Itala at iproseso ang mga sagot ng mga bata mula sa pisara. Ang pagtukoy ng mga gawain ng mag-aaral ay isang kalakasan o strength. Ito ang mga bagay na kayang gawin na may responsibilidad. Naglalayon ito na makahubog ng magandang pag-uugali ng isang individual. Narito ang isang pangkatang gawain. Gamit ang graphic organizer ay itala ang mga gampanin sa paaralan ng mag-aaral at ibigay naman ang positibong pag-uugali sa pagsasagawa nito. Interactive na talakayan na pinamagatang magandang buhay, mabuting tao. Pumili ng mag-aaral na magiging tagapagdaloy ng palatuntunan. 3 mag-aaral ang kakapayamin. Maglagay ng 4 na silya o upuan sa harapan ng klase. Narito ang script. Bilang mag-aaral, ano ang mga gawain ng isang bata o mag-aaral na tulad mo sa paaralan ayon sa iyong kakayahan? Isa-isang sasagot ang mga mag-aaral. Matapos ay upoproseso ng guro ang bawat kasagutan. Tama! Ang bawat gampaning inyong nasabi ay mahalaga upang mas mapaunlad ninyo ang inyong sariling kakayahan, maging madisiplina at responsableng mag-aaral. Ngayon mga bata, ano ang mga sariling gampanin o gawain ng mag-aaral sa paaralan? Paano nakatutulong ito upang mahubog ang pagiging responsable sa kanilang gawain at kilos? Magbigay ng mga karanasan na nahubog ang pagiging responsableng mag-aaral at paano ito nabago ang iyong gawi at kilos. Pagbati sa ipinamalas na kahusayan sa mga kasagutan ng bawat isa. Ang mga gawain sa paaralan ay nagsisilbing pagsasanay upang mahasa ang kakayahan sa mga pisikal na gawain at maging responsable sa alituntuning itinakda ng paaralan. Ang pagsunod sa sariling gampanin ay nakatutulong upang mahubog ang pagiging responsable sa mag-aaral tungo sa maayos na gawain at kilos. Isa sa mga pangunahing benepisyo ng pagsunod ng mga mag-aaral sa gawaing pampaaralan ay nakapapataas nito ang kanilang kumpiyansa sa sarili. Punan ng mga salita na nasa loob ng kahon ang mga blankong linya upang makabuo ng isang kredo. Ngayon, gumuhit ng malaking puso sa malinis na papel. Isulat ang 5 sitwasyon na ang batang katulad mo ay dapat magpakita o maisagawa ng pagiging responsable sa paaralan. Lagyan ito ng disenyo at kulayan upang mas mapalabas ang ganda ng iyong obra. GMRC, Quarter 1, Week 4, Day 3. Layunin:
Nakapagbabahagi ng mga karanasan sa pagtugon sa mga gampanin ng isang bata sa paaralan. Naipaliliwanag na ang mga sariling gampanin ng bata sa paaralan ay nakatutulong upang mahubog ang pagiging responsable sa kanilang gawain at kilos. Mga bata, bakit mahalagang matutuhan ang pagiging responsableng mag-aaral sa paaralan? Ang kahalagahan ng pagiging responsableng mag-aaral ay magdudulot ng kaayusan at pagkakaintindihan ng bawat isa. Gamit ang galing sa pagguhit at imahinasyon ay lumikha ng superhero na nasasalamin ang iyong pag-uugali. Tawagin natin siyang Super R o responsableng superhero. Sa nabuo mong obra ay isulat ang kanyang mga katangian niya. Ito ay maglalaan ng lakas upang makabuo ng isang responsableng superhero. Pagkatapos nating talakayin ang nilalaman ng araling ito, inaasahan na nakapagbabahagi ng mga karanasan sa pagtugon sa mga gampanin ng isang bata sa paaralan. Naipaliliwanag na ang mga sariling gampanin ng bata sa paaralan ay nakatutulong upang mahubog ang pagiging responsable sa kanilang gawain at kilos. Ngayon, alamin ang ibig sabihin ng sumusunod. Pagtugon. Ito ay ang pagtupad sa binitawang salita, pangako o kahilingan. Responsable. Pagganap at pagtupad sa mga tungkulin. Kalaro, karanasan at bahaginan. Mag-isip ng isang karanasan kung saan ay naisagawa mo ang wastong pagtupad sa mga gampanin batay sa mga tagubilin ng mga magulang at nakatatanda. Ibahagi ito sa iyong kamag-aral. Para sa estilo ng pagbabahagian, sundin ang sumusunod na hakbang. Hatiin ang klase sa 2 pangkat. Ayusin sila sa 2 bilog. Isang bilog ay nasa loob at ang isa ay nasa labas. Sabihin ang mga nasa bilog sa loob na kapag narinig nila ang tugtog, sila ay lalakad pa clockwise. Para naman sa nasa labas na bilog, sila ay lalakad pa counterclockwise. Kapag tumigil ang tugtog, titigil din sila at ibabahagi sa kanilang katapat ang kanilang karanasan. Ang pagiging responsable sa pamamagitan ng wastong pagtupad sa kanilang mga gampanin batay sa mga tagubilin ng magulang at nakatatanda ay magandang kaugaliang Pilipino. Halimbawa, pagsunod sa biling ng magulang sa tamang oras ng pag-uwi. Paggalang sa utos ng nakatatanda. Nasusunod ang tagubilin ng magulang na huwag aalis ng bahay habang siya ay nasa palengke o mall. Dula-dulaan o roleplay. Pangkatin ang mag-aaral. Linawin ang panuto sa pag-roleplay ng bawat pangkat na nagpapakita ng mga karanasan sa pagtugon sa mga gampanin ng isang bata sa paaralan. Ako si Renante na nasa 3 baitang. Ang nakaatang sa aking gawain sa paaralan ay diligan ang mga halaman sa pasilyo. Renz naman ang pangalan. Ako ang inatasan ni Binibining Margarita na gabayan ang aking mag-aaral sa pagbabasa. Amin naman ang tawag ng kapwa mag-aaral ko. Ako ay napiling pangulo ng aming buong klase. Magiging huwaran akong leader sa isip, sa salita at sa gawa. Ako si Jillian at siya naman si Riza. Ang gawain na inatas sa amin ng aming guro ay panatilihing maayos ang mga modules at mga aklat silid-aralan. Sabay-sabay na magsasalita ang 4 na tauhan. Kami ay responsableng mag-aaral. Sinusunod namin ang mga gawain na inutos at nakaatang sa amin. Mahalagang magampanan ang mga gawaing ito upang makatulong sa kapwa at nagdudulot ng magandang samahan.
Ngayon, buuin ang chart sa ibaba. Itala ang mga gawain ng bawat tauhan sa role-playing. Mga bata, ano-ano ang mga pag-uugali na ipinakita ng mga tauhan sa role-playing? Sa inyong palagay, sino ang may pinakamabigat na tungkulin sa 5 tauhan? Ipaliwanag. Ang pagbabahagi ng mga karanasan sa buhay sa kapwa mag-aral, lalo't ito ay patungkol sa pagtugon ng mga gampanin ng isang bata sa paaralan ay naigigiya sa tamang landas ang mga dapat at nararapat gawin ng isang batang tulad mo na nasa 3 baitang. Mahalaga na naipapaliwanag ang gampanin ng mag-aaral sa paaralan. Ito ay makatutulong upang mahubog ang pagiging responsableng mag-aaral na magdudulot ng kaayusan at pagkakaintindihan ng bawat isa. Ngayon, isulat ang wasto kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pagiging responsable na magdudulot ng kaayusan at pagkakaintindihan ng bawat isa. At hindi wasto kung hindi nagpapakita ng tamang gawi. Gumawa ng slogan tungkol sa sariling gampanin sa paaralan, nakatutulong upang mahubog ang pagiging responsable sa kanilang gawain at kilos. Gawin ito sa malinis na papel. GMRC, Grade 3, Quarter 1, Week 4, Day 4. Layunin: na ipakikita ang pagiging responsable sa pamamagitan ng wastong pagtupad sa kanyang mga gampanin batay sa mga tagubilin ng magulang at matatanda. Napatutunayan na ang mga sariling gampanin ng bata sa paaralan ay nakatutulong upang mahubog ang pagiging responsable sa kanilang gawain at kilos. Ngayon ay magbigay ng mga gawain o tuntunin ng mag-aaral sa paaralan. Paano mo na ipapakita ang pagiging responsable sa pamamagitan ng wastong pagtupad sa mga gampanin batay sa mga tagubilin ng iyong magulang? Magbigay ng sitwasyon na ikaw ay nakasunod sa utos ng nakakatanda sa iyo. Isulat ang T kung tama ang pahayag at M naman kung mali ang pahayag. Gamit ang graphic organizer, itala ang inyong mga karanasan batay sa sariling gampanin at tagubilin ng magulang. Ngayon, ipahayag sa pamamagitan ng pagsusulat kung paano mo bibigyan ng pagpapahalaga ang mga tagubilin ng mga nakatatanda. Pagkatapos nating talakayin ang nilalaman ng araling ito, inaasahan na
na ipakikita ang pagiging responsable sa pamamagitan ng wastong pagtupad sa kanyang mga gampanin batay sa mga tagubilin ng magulang at nakatatanda. Napatutunayan na ang mga sariling gampanin ng bata sa paaralan ay nakatutulong upang mahubog ang pagiging responsable sa kanilang gawain at kilos. Ating alamin ang ibig sabihin ng sumusunod. Pagtupad, proseso ng pagkakaroon ng katuparan sa isang pangako, utos o tungkulin o pinangakong gawain. Tagubilin, payo na ibinibigay para sa tamang pagganap ng mga gawain at tungkulin. Kulayan ng pula ang puso kung ang sumusunod ay nagpapakita ng pagpapahalaga ng pagiging responsable sa pamamagitan ng wastong pagtupad sa mga gampanin o nainutos ng nakakatanda. Kulayan naman ng dilaw kung hindi. Batay sa iyong sagot, ano ang natuklasan mo tungkol sa iyong pagtupad sa mga gampanin o nainutos ng magulang? Pumili ng emoticons na iyong nararamdaman batay sa iyong pagiging responsable sa pamamagitan ng wastong pagtupad sa mga gampanin o nainutos ng nakakatanda. Ipaliwanag kung bakit mo ito napili. Ano kaya ang maaari mong gawin kung hindi mo ito masunod ang mga gampanin o utos ng iyong magulang? Mga bata, ano ang maaaring maging bunga nito sa iyo at pakikitungo sa iyong kapwa? Ngayon, maglahad ng mga sitwasyon na nagpapahayag ng pagtukoy ng sariling gampanin ng bawat bata sa paaralan ay nakatutulong upang mahubog ang pagiging responsable sa kanilang gawain at kilos. Ano naman ang iyong gagawin kung ikaw ay nasa sumusunod na sitwasyon? Basahin ang mga sitwasyon at isulat ang sagot sa kwaderno. Mga bata, mahalaga bang maging responsableng mag-aral o bata sa paaralan? Ibigay ang kahalagahan ng pagsunod sa mga gampanin na ibinigay sa iyo ng nakakatanda. Ano ang iyong magagawa upang ipakita at maisakilos ito at maging huwaran o modelo ka ng kapwa mo mag-aaral? Bilang bahagi ng pamilya, tayo ay may gampanin na dapat sundin tulad ng mga payo at utos ng ating mga magulang at nakakatanda sa atin.
Layunin nito na mapabuti at hubugin para ihanda sa mga pagiging responsable sa mga inaatas na gawain at maging makabuluhan ito. Mahalagang naipakikita ang pagiging responsable sa pamamagitan ng wastong pagtupad sa mga gampanin batay sa mga tagubilin ng magulang at nakatatanda. Patunay na ang mga sariling gampanin o gawain ng bata sa paaralan ay nakatutulong upang mahubog ang pagiging responsable sa kanilang kilos at gawa. Basahin at unawain ang mga larawan sa ibaba. Lagyan ng check kung ang larawan ay nagpapakita ng mga gawain na tumatalakay sa pagiging responsableng pagsunod sa nakatatanda at X naman kung hindi. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!